Magandang umaga. Patuloy nating binabasa ang salita ng Panginoon. Ngayon ay ika-21 araw ng ating 365-day Bible Reading Plan. Ano man ang kalagayan mo sa araw na ito, naway maranasan mo ang kapayapaan at kaaliwan sa presensya ng Panginoon, lalo na habang ikaw ay nagbabasa ng kanyang salita. Ang mga babasahin natin ngayong araw ay Exodo 13, 14, 15, kasama rin ang awit 21. Naway pagpalain at palakasin ka ng Panginoon ang iyong puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Magbasa na po tayo. Exodo 13. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop." Sinabi naman ni Moses sa mga Israelita, "Alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula rooy inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hivita at Hiboseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin niyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa at sa ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw at sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa ang inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Ang pag-alaalang ito'y magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi niyo malimutan ang mga utos ni Yahweh sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-alaalang ito sa takdang araw taon-taon. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing pinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw niyong tubusin, baliin ninyo ang liig nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong mga panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto. Pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alaala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sa daang patungong Filistia sila tinaraan ng Diyos, kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan, baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ila patungong dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moses sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis niyo rito'y dadalhin niyo ang aking mga buto. Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilan. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung sa gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Exodo 14. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-Hahirot ng Baal-Zephon sa pamamagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Paraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw
na sa ilang sapagkat hindi niyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ng aking kapangyarihan. Sa gayoy, malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang nakarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon. At hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon sakay ng kanilang karwahe. Hinabot nila ang mga Israelita at sa tabing dagat malapit sa Pi-Hahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpakulay sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinapol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito ay mga kawal ng Faraon na nakasakay sa karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginlo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganon nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong buo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moses. Exodo 15. Ito ang ginawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh.
Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siyang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya'y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Siya'y Isang pandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahe at kawal ni Faraon, sa dagat ay kanyang itinapon, sa dagat na pula, na ilibing, mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. Sa malalim na dagat sila'y natabunan, tulad nila'y batong lumubog sa kailaliman. Ang kanang kamay mo, Yahweh makapangyarihan, dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway sa matinding init ng iyong puot para silang dayaming tinutupok. Nanhipan mo ang dagat, tubig ay tumaas, parang pader na tumayo, kailalimay tumigas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila at huhulihin, kayamanan nila'y aking sasamsamin, at sa dabak kong hawak sila'y lilipunin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila'y nangalunod. Parang tigang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya, sa kabanal at dakila at kamangha-mangha? Sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan, bayat mong tinubos ay inakay. Tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Pilisteo na sindak ng lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nangagimbal, matatapang sa Moab, sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal, para silang bato na hindi makagalaw. Nang kapangyarihan mo'y kanilang namalas nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong niligtas. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa santuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman. Ang mga Israelita hinabol nga ng mga kawal ng Faraon sakay ng mga kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos kumuha ng tamborin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron, tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamborin. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay, itinapon niya sa dagat ang mga karwahit ang nakasakay. Ipinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula, patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na sila naglalakbay, ngunit wala pa sila kitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara. Ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanyang isang putol na kahoy, kinuha ito ni Moises at inihagi sa tubig, na wala ang pait niyon. Doon sinubok sa ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Nang sabi niya, kung ako ay buong puso niyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng balon. Awit 21. Natutuwa ang hari, Yahweh, dahil sa bigay mong lakas, dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak. Iyong ibinigay ang kanyang inaasam, ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Nilapitan mo siya at lubos na binasbasan, dalisay na gintong korona sa ulo niya'y nilagay.
Humiling siya ng buhay at iyong binigay ng mahabang buhay na magpakailanman. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan, dangal at kadakilaan sa kanya'y iyong binigay. Pagpapala mo'y nasa kanya magpakailanman, ang iyong patnubay, dulot sa kanya'y kagalakan. Sa kataas-taasang Diyos, ang hari ay nagtitiwala dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala. Dadakpin ng hari ang lahat niyang mga kaaway, bibihagin niya ang bawat isa na sa kanya'y nasusuklam. Sa kanyang pagdating, sa apoy sila'y susunugin. Sa galit ni Yahweh, sa apoy sila'y tutupukin. Walang matitira sa kanilang lahi sapagkat sila'y lilipulin ng hari. Sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. Sila'y kanyang papanain, sila'y uurong at patatakbuhin. Pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglagi mong kalakasan. Aawit kami at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. Purihin ang pangalan ni Jesus, ating Diyos.